Buwan ng Nobyembre noong nakarang taon, hinagupit ng Super Typhoon Uwan ang probinsya ng Benguet. Nag-iwan ito ng matinding pinsala. Kaliwat kanan ang pagguho ng mga lupa, pagbaha at pagbagsak ng mga puno. Isa nga sa naapektuhan ang punong ito sa harap ng establishmento ng Benguet State University. Punong minsan naging simbolo ng buhay at nagsilbing lilim ng marami. Para maiwasan ang posibleng panganib na dala ng naduwal na puno, hiniling ng universidad na putulin na lamang ito. So, na-half po kasi yung tree natin, yung agoho tree dyan sa harap ng hostel. So, bumagsak po yung half niya dito sa may hostel. So, nataman po yung beam. And fortunately po, wala po tayong damages. Kailangan po maputol siya kasi baka in the future po, pag nagkaroon ulit ng bagyo, baka tumumba ulit yung natitirang half po ng agoho tree. Hindi naman nakaligtas sa batikos mula sa ilang netizen ang pagputol sa puno. Komento ng ilan, bakit kailangang putulin ang puno? Paliwanag ng Municipal Environment and Natural Resource Office, we conducted an assessment with regards to the application. So nung nakita namin, we observed or noticed yung ibang portion ng kahoy is may mga crack. So we decided to recommend the cutting of that tree. Hindi natin isa lang alang yung safety ng ating mga constituents at yung mga motorists in yung mga properties near the area. samantala nito lamang nakaraang linggo, muling nagsagawa ng inspeksyon ang Menro at dito natuklasan nilang may isa pa sa 5 mga agoho tree ang dapat nang putulin. Sa ngayon, tiniyak naman ng Benguet State University na patuloy pa rin ang kanilang tree planting program para mapanatili ang maayos at masaganang kalikasan sa bayan ng La Trinidad. Angel Arquero, RNG News.